So, good morning mga banateros. At eto, tayo ay babiyahin na nagbablog ako. Babiyahin na for my 10,000 viewers. So, kami babayaan na pa Shanghai. Kami ay sasakay na trend. Tana kawawa kami nito mamaya. Alam nyo ba na halos 7 hours or 8 hours ang biyahe papuntang China, Shanghai. No, gamit ang sasakyan lamang ay tren. Pero mamaya, ang kinaganda doon kasi, may kita natin yung view, no, doon sa doon sa pagsakay sa tren. At ayun, no, alam ko ngayon na putok at viral na viral, trending na trending ang sinabi ni VP Sara Duterte na ang masamang damo matagal mamatay. Oo. So ngayon, pinagpapiestahan ng mga trolls yun. Pinagpapiestahan ng mga trolls. At magpipicture daw. Asa na? Picture. Yan na, picture na. Nagpapiestahan ng mga trolls, ng mga basher, yung sinabi ni VP Sara Duterte. So, alam naman na natin yun. Talagang talagang nasasapul lang sila sa mga sinasabi ni VP Sara. No, para naman sa atin, wala naman din wala namang problema yun. Tsaka, alam nyo, kung ang Malacanang nga may sariling freedom of speech, ay di meron din si VP Sara. Diba? Freedom of speech ni VP Sara yan. At may nagtatapon ng basura dito sa China na galing sa CR, nag-udo, no? At binalag pa yung udo niya, kadiri. So yun, freedom of speech si VP Sara yun. So kagustuhan niya yun, sarili niyang yun. Bakit parang takot, galit na galit kayo? Tanggalin muna natin tong at dito tayo, yan diba? Ayos Ayan na, ang init. Yeah! Tayo na, init talaga. Pero okay na rin to, kahit pa paano. Talagang sobrang, lagay natin dito banda, diba? Sobrang sarap dito ngayon talaga sa China. Parang ayaw na nga parang ayaw na nga umuwi ni Sir Jack parang dito na talaga niya gusto tumira. So pag-usapan din natin yung pagbisita ni Martin Romualdez doon sa mga estudyanteng namatay doon sa insidente na yun. Sa totoo wala naman dapat sisihin doon. Walang dapat sisihin, pero kailangan may managot. No, ang mali pala, tawag dito, hindi dapat sisihin kasi may mga nakikita akong hindi naman sa kinakampihan ko si Martin Romualdez, pero syempre porket doon ba nangyari sa Tacloban yun sa kailangan ng isisi sa kanya yun. So hindi naman ata maganda yun, no? Ang pinaka dapat gawin diyan ay ipatupad yung batas na sinusulong ni Senator Robin Padilla para maibsan na yan. Maibsan yung ganyang mga aksidente, mga dapat mangyari. So tutusin nga lang yung mga hitman nga ngayon pabata ng pabata Sa amin, halos nasa 18 to 17 years old ang mga hitman doon sa, ang dilim. Halos pabata ng pabata yung mga matay tao sa amin. So, ganyang kalala ngayon. Kaya dapat talaga may sulong yung batas na sinusulong ni Senator Robin Padilla para matapos yan. So, eto pala. No, andito lahat ng Banateros Brothers at ngayon ay itutour naman namin kayo sa Shanghai. So, let's go. So yung mga Banateros, dito kami ngayon sa kuhaan ng ticket sa train. Grabe ang mahal. Yung first class or kapag ikaw ay nakahiga sa train kasi 7 hours Hindi ko alam kung first class ba tawag doon or business class. Kung pera natin, nasa 30,000. Kung yung special naman na upuan, 5,000 pesos. So, napag-isip-isip namin para makatipid. Lang kami, mag-upo na lang
No, malilibang naman kami siguro sa syempre, kahit papaano kapag nakaupo, parang sa eroplano, ganun lang yung attire niya. So at least makaupo, wag naman nakatayo, di ba? Baka pag uwi ko ng Pilipinas, wala na akong laman. Pero ano daw, tawag dito, nakaupo naman pero 5,000 pesos sa pera natin. Kapag yung nakahiga ka, parang may sarili kang kwarto, nasa 30,000 pesos. So ganyan kamahal, no? Papakita namin sa inyo mamaya kung ano nga ba sa personal yung bullet train at syempre yung mga view doon, no? Papakita natin yan sa inyo. Sinong senador na sobrang makapagpiling para siyang, alam mo yun, yung tipong piling na piling niya na mananalo siya or magiging presidente siya? Nako, alam nyo, may nakuha akong balita na ito ay galing din sa isang senador, no? Pero hindi natin papangalanan. Sabi nung isang senador, may isa daw silang kasamahan na kung umasta sa Senado ay piling presidente na. Piling na piling niya na mananalo na siya. Or parang yung tipong piling niya, mahal na mahal siya ng taong bayan. Piling niya, siya na yung susunod na presidente ng bansang Pilipinas. Grabe daw, no? Grabe daw yung kanyang inaasta, no? Talagang may tiga ano pa siya, may tiga ayos, may kailangan lagi siyang may dalang papel para sa mga sasabihin niya, kailangan perpekto, kailangan yung mga sasabihin niya tugmang-tugma at magandang-maganda. Talagang alam mo yun, yung tipong parang sobrang perfect niya pagdating sa camera. Oo, sino kayang senador ito? Alam niyo, nung nabalitaan ko, tawa ako ng tawa. At doon ko napagtanto na may mga politiko na ganyan pala, parang nabubulag sila. Yung tipong kahit sobrang katarantaduhan na yung pinaggagawa nila, feeling nila gustong-gusto ng taong bayan yun. Gustong-gusto ng taong bayan yung kanilang mga pinaggagawa. Oo, may mga ganyang tao pala talaga. Sa bagay, may ugali naman talagang ganyan na alam mo yung tipong para sa iyo, tama, para sa iba. Pero para sa iba at sa karamihan ay maling-mali na yung ginagawa mo. May mga ganyang tao Yung tipong feeling mo, perpekto ka, lahat ng ginagawa mo, walang mali. Oo. So, yan yung nabalitaan natin. Ang tanong, sino kayang senador ito? No, sino kaya sa mga senador etong tinutukoy natin, etong sinasabi natin? Hindi ko pwedeng i-mention sa inyo, syempre, baka mamaya makasuhan na naman tayo. Sabihin na naman fake news na naman tayo, no? Pero ito ay sinabi ng isang senador din na ganyan na nga siya umasta ngayon. Talagang alam mo yun yung tipong tapos iba na yung ugali. Talagang feeling niya rin siya na yung pinakamataas sa Senado. Nako. Paano pa kaya pag nanalo talaga or naging presidente itong senador na to mas mahirap. Diba? Kung ngayon pa nga lang may plano siyang tumakbo sa 2028, tapos kung umasta siya ngayon parang presidente na, ang pangit ho nito. Mas masahol pa to kay Marcos Jr. kung magkataon. So ngayong araw ay kami ay lilipad. Bali nasa Guangzhou. Guangzhou ba tawag dito? So kami ay lilipad at pupunta naman sa ibang lugar dito sa China at doon naman kami maglilibang, mag-iikot at ibabahagi namin yung mga uploads. Oy, masaya yung video ko Sobrang saya yung video ko sa YouTube. Panoorin nyo, J. Guevara TV. Maya-maya, ina-upload ko pa sa ngayong mga oras na to. Pero siguro, baka mga alas 12 may upload natin. Yung video na yun. So, sobrang nakakatuwa. Lahat ng pinagagawa namin dito na kung saan kami napunta at hindi boring yung video, no, kaya panoorin nyo. Pero ang tanong, sinong senador kaya etong tinutukoy ko? I-comment nyo nga dyan, mga banateros.
Kaya pala pilit na isinusulong yung CONAS. Ito pala talaga yung dahilan. Etong mga anti-Duterte, wala talagang mahanap na makatapat ni Vice President Sara Duterte. Hindi nila kayang itapat ang Tulfo Brothers. So wala din si Trillanes at Hontiveros. So kung si Hontiveros naman at Tulfo, laglag din. Lalong-lalo nang laglag si Lisa Araneta Marcos. So nandyan din si Sandro Marcos. So wala pa rin. Wala talagang nakikitang pwedeng tumapat kay Vice President Sara Duterte. Kaya ang mangyayari, isasagawa nila tong CONAS para hanggat andyan pa, malakas-lakas pa si BBM, si BBM pa rin ang tawag dito, ang muupo bilang presidente ng bansang Pilipinas. So, kayo ba mga banateros? Kasi ako, wala talaga akong nakikita ngayon na pwedeng panapat kay BP Sara. Kay ano pa lang At eto naman, pag-usapan na rin natin. Pag na-impeach si BP Sara Duterte, kung sakali mang ma-impeach si BP Sara Duterte, may mga reserba pa tayo. Nandyan si Senator Alan Peter Cayetano, Senator Robin Padilla, Pulong Duterte, Basti Duterte, Pastor Apollo Kibuloy. So sobrang dami pa talaga na pwedeng tumakbo bilang presidente na kapalit ni BP Sara kung sakaling ma-impeach siya. Pero siguro naman may mangyayaring kabaliktaran kasi ngayon mga napipredict ng mga administration vloggers ay may impeach daw talaga si Sara. Ngayon, ang posibilidad na mangyari kapag si Chis Escudero ay talagang may mga balibalita dito kay Senator Chis Escudero na kaya niya kinuha itong about dun sa may impeachment para talagang maging safe si BP Sara Duterte. At wala naman talagang dapat ika-impeach si BP Sara, wala namang dahilan. Kung talagang impeachment ang usapan, si Marcos Jr. ang lumalabas diyan, hindi si Vice President Sara Duterte. No, alam nyo, sa sobrang toxic na ngayon, no, kung sino pa yung gumagawa ng katarantaduhan sa bansang Pilipinas, sila pa yung absuelto, sila pa yung nagmumukhang sila pa yung aping-api. Samantalang yung mga taong ginagawa lamang nila ang kanilang trabaho, katulad ni BP Sara Duterte, na ang ini-issue lang 125 million confidential fund, napakalayo sa mga ninakaw at nawawalang pera ngayon sa bansang Pilipinas. Kaya mas deserve ni Marcos Jr. na ma-impeach kaysa kay BP Sara Duterte. At yung about naman sa CONAS, hindi papayagan ng mga Pilipino yan. Kasi sa oras na maitalaga yung CONAS na yan, talagang dilubyo ang kakainatnan ng bansang Pilipinas. Talaga sobra-sobra. Mga banateros, may nakita kaming post. Sabi dito, pakita natin sabi dito, DDS vlogger, nasaan na? DDS vlogger magde-deliver ng maleta sa China. Ha? Magdi-deliver daw kami ng maleta sa China. Ang pogi ko dun, Saan na yun? Pogi ko dyan, guys, Huwag ka. Kami magdi-deliver ng maleta sa China. Una-una, yung ibang maleta sa Pilipinas, galing ng galing ng China yan. No? Galing ng China yung ibang maleta na yan. Tapos, bakit kami magdi-deliver ng maleta sa China? Ano ibig sabihin? Yung pera? Magdadala kami ng pera sa China? Putangin na, yaman-yaman ng China. Tignan nyo nga, yung train station, di hamak na mas mayaman pa sa atin. Tanginang fake news yan, no? Magdi-deliver na ulit kami. Magdi-deliver na ulit kami. Ayan, may mga maleta na kami, magdi-deliver na ulit. Fake news. Huwag kayong ganyan. Pag-inggit, pikit. Pag-inggit, pikit. Hindi yung puro kayo katarantaduhan mga nasa utak nyo. So bigyan ko yung pamasahe papunta rito.
So yung mga banateros, at umaga na. Umaga na nga talaga kami nakauwi. So hanggang dito na lang yung video na ipapanood ko sa inyo. Maraming salamat. Bukas may mga matitindi tayong topic at magagandang video. So abangan nyo yan sa iba't ibang Banateros Brothers. So ginawa ko lang itong video para makapagpaalam, no. So yan yung mga nangyari ngayong araw na to. So hindi ko naman naidetalye lahat kasi sobrang dami namin ginawa. Tingnan mo, antok na yung mukha ko. Kailangan na magpahinga. So yun, maraming salamat. Ingat kayo palagi. God bless and please. Peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros